Naku po, naku po, naku po. So, disclaimer lang muna mga tol. Big disclaimer lang muna, no? Hindi natin pinatototohanan o pinasisinungalingan itong videong panonoorin natin ngayon. Tayo'y magbibigay lamang ng commentary at reaction video. Alright? So, bago natin to simulan, basahin ko muna yung title, no? Ayan, nakikita nyo naman, no? Isiniwalat na may kumita pala sa biniling Philippine Navy frigates, mga tol. Yan, mula kay John Reps, no? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mga kapatid. Siyempre, click nyo na rin ng like. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to, mga tol. Naalala niyo pa ba yung Philippine Navy frigate scam na kinakasangkutan nila Bongo at Duterte noong 2018? Dito niyo makikita kung paano ginamit ng tandem na ito ang kanilang kapangyarihan para bigyan ng pabor ang isang pribadong dayuhang kumpanya. Bago ang lahat, mga tol, no? Bago ang lahat, yung malasakit ni Senator Bongo, mga tol, ay isa sa mga nakatulong sa akin sa ospital nung ako'y na ospital back 2021, no? Medyo malaki-laki yung bill ko noon pero talagang zero balance, mga tol, dahil sa malasakit, no? Kaya shoutout dyan sa malasakit na yan, no? Talagang may malasakit, no? Sa tuloy natin to. Medyo masalimot itong issue na ito, pero kailangan nating maintindihan dahil isa itong halimbawa kung paano tayo pinapailaliman ni Duterte at Bongo. Kaya ito, himuyin natin ng husto ang istoryang ito. Ooh. Ang Frigate Acquisition Project o ang proyekto ng pagbili ng dalawang frigate o warships ng Philippine Navy ay nagsimula noong December 2013 noong Aquino Administration. Okay. March 2016, bago natapos ang Aquino Administration, nadeklarang nanalo sa government bidding ang South Korean company na Hyundai Heavy Industries or HHI. Finally, sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, napirmahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kontrata noong October 2016. Nagsimula ang kontrobersya nang biglang gustong palitan Si dating Senator Trillanes pala nagsasalita, hindi ko na bosesa ng una, no? Naka voice changer na. Ulit, balikan natin. Nagsimula ang kontrobersya nang biglang gustong palitan ng HHI ang ilang items na nakasaad sa kontrata. Specifically, ang tinatawag na Combat Management System or CMS ng barko. Ang CMS ay isang computer system na nagko-connect sa mga sensors, data links at mga major weapons ng barko para mas makatulong sa mga Navy officers sa paggawa ng desisyon during combat situations. Napaka-importante po nito. Ang gusto ng HHI ay ang Hanwha CMS na gawa sa South Korea ang ilalagay sa dalawang frigates. Kaya lang, ito ay bagong produkto na hindi pa nasusubukan ng ibang Navy sa mundo. Okay. Ang gusto naman ng Philippine Navy ay ang Tacticos Thales CMS na gawa sa Netherlands. Ito naman ay proven brand na at compliant pa sa kontrata. Okay. Napag-alaman ng Navy na makakamura ng mahigit 1 bilyong piso ang HHI kung masunod ang gusto nila na Hanwha ang maging CMS ng barkong gagawin. Pinanindigan ng Navy ang gusto nila na Tacticos Thales CMS ang gagamitin sa kanilang frigates. Dahil sa stalemate na ito, nakahanap ang HHI ng padrino sa Malacanang, si Bongo. January 12, 2017, merong dokumento at note na pinasa si Secretary Lorenzana kay Admiral Ronald Joseph Mercado na noon ay Flag Officer in Command ng Philippine Navy o pinakapinuno ng Navy. Ang sabi dito sa note, to Admiral Mercado, Ronald, this was given to me by Bongo. Go over it and prepare a report rebuttal to be submitted to the President. Signed, Secretary Lorenzana. Itong note na ito ay naka-attach sa isang dokumento na galing sa HHI na itinutulak ang Hanwha CMS na kung saan mas makakamura sila. Bukod pa sa mga documents na ito, sumulat pa mismo ang office ni Bongo noong January 18, 2017
sa Technical Working Group ng Philippine Navy na in charge sa frigate acquisition project para sa isang meeting sa Malacanang. Dito ay sinubukan kumbinsihin ng opisina ni Bongo ang Technical Working Group na tanggapin na lang ang gusto ng HHI na piliin ang Hanwha CMS na mas mababang kalidad sa gusto ng Navy na Tacticos Thales CMS. So ang gusto ng Navy, mga tol, yung subok na. Though medyo mas mahal siya, pero alam mong subok na. 'Di ba? Talagang mapagkakatiwalaan na. Pero ang gusto naman nitong HHI ba yan, ipinupush nila etong Hanwha na bago pa lang at hindi pa nasusubukan, mga tol. Pero makakatipid daw sila ng halos 1 bilyon. So malaki-laking pera din, no, ang matitipid nila. Pero pagdating kasi sa mga ganito, mga tol, dapat hindi yung pagtitipid ang iniisip mo eh. Dapat talaga, mga tol, all in ka rito. Lalong-lalo na ito'y gagamitin pang matagalan, no? Gagamitin mo yung pang matagalan o baka pang habang panahon pa yan. Dapat doon ka na sa subok. Kasi ito gagamitin mo hindi lang para sa kapakanan ng bansa eh. At sa kapakanan ng mga Pilipino, di ba? Marami pang ibang pwedeng paggamitan nito, di ba? So dapat doon ka na sa subok. So agree ako doon sa gusto ng Navy, mga kapatid, no? Pero ano ba ang nanalo? Tuloy natin. Sa madaling salita, huling-huli si Bongo na nakialam sa procurement process para mapaboran ang isang private company na ikasasama naman ng Philippine Navy. Pero ano nga ba ang unang sinabi ni Bongo tungkol sa isyong ito? Wala raw siyang alam at magre-resign daw siya kung napatunayan na nakialam siya. Okay. Kinalaunan, nagkabistuhan din dahil kinumpirma mismo ni Secretary Lorenzana Nako. na galing nga kay Bongo ang mga dokumento in behalf of HHI. Hindi lang yan, mismong si Duterte na ang umamin na siya ang nag-utos kay Bongo na makialam para sa South Korean company. Nako. There was this Korean who represented this, and he was complaining why there as yet no order to deliver na nanalo sila. So yung letter niya, binigay ko kay Bong, give it to legal. So legal referred it to Lorenzana. So nagsulat si Lorenzana. Hindi pa natapos dyan ang mga Nanalo naman pala daw sa bidding eh, di ba? So legal 'yun pag ganun. naganap. Binanggit ulit ito ni Duterte sa kanyang 2019 State of the Nation Address. Yung Koreano na napagbili ng barko to sold the ship to the Philippine government went to Malacanang just to complain, why is it that there is no request for delivery? So I told Bong, ayusin mo yan. He went to Lorenzana and Lorenzana nagsulat siya. Kaya napaamin din si Bongo sa Senate hearing. Inendorso lang naman daw niya sa tamang ahensya ang reklamo dahil parte ito ng anti-corruption program. We are being castigated for endorsing a complaint to the proper agency. A mere routinary endorsement, which is one of the thousands of complaints we endorse as part of PRRD's agenda to open the gates and ears of Malacanang. Para lang malinaw, ano ulit ang sinabi ni Bongo tungkol sa Navy frigate issue nung una? Rewind natin. Huling-huli na nagsinungaling, pero nag-resign ba? Siyempre hindi. Ilang beses nilaban ni Admiral Mercado at ilang opisyal ang Tacticos Thales CMS bilang compliant naman ito sa kontrata. Mas proven ang quality at mas advantageous sa Philippine Navy. Pero kinalaunan, dahil sina Duterte at Bongo ang mga backer ng South Korean private contractor na HHI, hindi umubra ang recommendations ng Philippine Navy at napili pa rin ang Hanwha CMS. Biglaan ding tinanggal sa pwesto si Admiral Mercado dahil sa pagkontra sa kagustuhan ni Duterte at Bongo. Maliwanag na bukod pa sa pagsisinungaling, plunder ang krimen na ginawa ng tambalang Duterte at Bongo sa pakikialam nila sa Navy frigate deal dahil magit 1 bilyong piso ang naging benepisyo ng isang private company.
dahil pinwersa nilang dalawa ang Philippine Navy na tanggapin ang mas mahinang klaseng CNS. Lilinawin ko lang, magandang proyekto itong Frigate Acquisition Project. Ang mga frigate na ito ang magiging pinakamoderno at pinaka-powerful na barko ng ating Navy. Kahit papaano, maaari ito magamit sa pagbantay ng West Philippine Sea at sa pagdepensa ng ating teritoryo. So ang sabi rito ni Senator Bongo dati, no, hindi daw siya nag-intervene para mapili, no, para mapili yung Hanwha. So hindi siya nakialam doon. Ang ginawa lang daw niya is nag-endorse daw siya ng isang complaint. Ibig sabihin napili na yung Hanwha, napili na siya at nagrereklamo kung bakit wala pang order na lumalabas, mga tol, no. So in-endorse niya. Well, yan ay hindi nasakop pa ng ating kaalaman kung ano ang tunay na nangyayari o tunay na nangyari dyan, mga tol. Pero bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo rito? Tunay nga ba na nagkamali o nagkasala dito si dating Pangulong Duterte at si Senator Bongo? O malinis naman, no, ang naging kanilang transaksyon? Ikaw ang magsalita at ikaw ang magbigay ng iyong komento. Ito ba'y pinagkakitaan nga ba nila o malinis, mga kapatid, no? Comment ka sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.